What's up guys? Welcome back to another vlog. It's currently 4 AM on a Saturday morning. Medyo maaga ako nagising, so naisipan ko gamitin tong bike na to. Medyo matagal din since nagamit ko to. Siguro 3 weeks. So ikot lang tayo saglit. And then check natin yung hangin ng gulong. Pull tayo dito. Alright guys, so since nilabas na rin natin yung bike, bigyan ko na rin kayo ng update with the mods that I did with the bike. So, from the last walk around ng mga upgrades, wala naman ako masyadong dadagdag. But again, baka sa mga hindi pa nakakanood, ulitin ko na lang ulit. So, starting off with the windshield. So, aftermarket na to, kung mapapansin nyo, ang stock nito is hanggang dito lang. So, we got this from Gaspoholic. If you want this kind of windshield, you can message them through their Facebook account at Gaspoholic. So, ang pinagkaiba nito sa stock is yun nga, ingay naman nun, is yun nga, from top to bottom na siya. And if mapapansin nyo, medyo nakaumbok siya unti. And it's much higher than the stock. So, aerodynamic wise, mas maganda siya. We also did our clip-ons. So if mapapansin nyo, it's lower than the stock. Sa Shopee ko lang ito nabili, around 1,000 pesos. So if gusto nyo ng ganyan, just search clip-on handlebars sa Shopee. Nagpa-powder coat din pala tayo ng mags to Candy Red sa Defy Customs. And as far as I can remember, nasa 7,000 pag 400cc pataas. And then for our front tires, nag-upgrade din tayo to Pirelli Super Corsa V2 in the size 120 by 70 by 17. Sa likod naman, Pirelli din, nagpalit din tayo to Pirelli Angel GT. Ang size nito is 170 by 60 by 17. Check natin. Yan, 170 by 60 by 17. And then we also upgraded our exhaust. We are running on a Orion full system exhaust. So from the headers hanggang dun sa canister, Orion yan. Straight pipe yan, walang resonator. Ito naman nasa 16,000. And then, I guess, 17,000 pag may resonator. If gusto nyo magpakabit ng ganito, message nyo lang si Orion. Ang canister na napili natin pala is Ara. So, sa shop naman nila, maraming canister options doon. Pwede kayo mamili. And then, we also did our tail tidy. Check ko lang if nag-record pa. Then we also did our tail tidy. Medyo nangangalawang na siya. So this one's from Shopee. Nasa 500 pesos to. Not sure if may available pa in stock. But this is one of the first upgrade that I did with the bike. And I must say it's really worth it. Mas na enhance niya yung sharpness sa likod.
So it comes with a plate light, and then the disadvantage lang if kukunin nyo tong tail tidy na ganito is wala siyang mawawala kayo ng signal lights. So para-paraan na lang if gusto nyo maglagay ng signal lights. May mga butas naman yan sa gilid. Next is yung tank grips natin. So this is from Shopee as well. Nasa 2,500 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces yan. So dalawa sa right, dalawa sa left, and then dalawa sa gitna. Usog natin yung bike doon para medyo mas may ilaw. Okay, so we also have our sliders pala. So sa left meron, sa right na wala. Kasi nga next slide tayo sa right, and up until right now hindi ko pa nabibili ng bagong sliders. So probably yun yung magiging next add-on natin sa bike. So nagkabit din pala tayo ng steering damper. Ito di na ako sure sa price nito, but I guess nasa 3,000 kasama na yung bracket. Ayan guys, nalubat yung camera natin. So lipat tayo dito sa iPhone. So I also did add itong steering damper. Shopee lang din to. Search nyo lang 450SR steering damper. May kasama ng bracket yan. Ang pangit lang dito is nag-leak yung oil. I don't know if ako lang or pati sa iba. Or siguro mali lang talaga yung paggamit ko. Pero nag-leak na kasi oil nito so parang useless na siya. If ever mag-leak din sa inyo, nakabili na kayo ng ganyan, all you need to replace is itong mismong steering damper lang. Meron din pala tayo radiator guard. Ayan. Shopee lang din to. This is 2,000 pesos ata. Meron yan sa baba. Pero I'm not recommending you guys na ikabit nyo rin yun kasi once na nag-bounce yung suspension nyo sa harap pababa, tumatama yung gulong dun sa bottom part ng radiator guard. Kaya yung akin tinanggal ko. So yun lang naman guys yung mga in-install natin sa bike so far. Planning to install more parts in the future pag may budget na. Di ko kasi talaga nagagamit to kaya nakakapanghinayang gastusan. Na-stock lang sa bahay. Pero gusto ko talaga to kabitan ng quick shifter. If you guys don't know, may available quick shifter for the 450SR. It's also from Gaspoholic. So if gusto nyo ng quick shifter, message nyo yung Facebook page nila. So yung quick shifter nila up and down. Pero based on what I heard, yung downshift niya is kailangan tawag dito, kailangan naka-throttle kayo. Hindi siya gagana pag off-throttle. Hindi ko alam. Not sure with the price guys ng quick shifter. I think less than 10,000 naman siya. And ano pa bang gusto kong ilagay dito? Gusto ko magpalit ng gas cap to quick release. Hey guys, if may nagbebenta pala ng quick shift, message nyo ako para makatipid-tipid naman ako. Yan. Meron akong stock ng Super Corsa. SC2 rin ata yun sa bahay. So if may time, papalitan ko to. Yun naman is 120 sa harap and then 160 sa likod. Marami nagtatanong guys if recommendable ba yun 180 sa likod para sa 450SR. I would say no kasi 170 pa lang oblong na siya. Ayan. So if you're the type of person who loves twisties or mahilig bumangking-banking, I think the best tire size is yung stock size. Pero if gusto nyo mag-upsize ng gulong, go for 160. And then sa harap naman, stick kayo sa stock size if may kayo bumangking. Pero yun nga, if gusto nyo mag-upsize, you can go for 120. Hindi ako expert guys ha, nabasa ko lang din sa GC yun. Pero I believe it's true kasi nga
mas nimble siya pag mas manipis yung gulong and less weight sa bike. So before I end this video guys, I'll give you a quick montage of the bike. Alam kong na-miss nyo to. So montage in 3, 2, 1. Alright, so there you go guys. Gamitin natin to soon pag nag-long ride or pag umakyat ulit ng Marilaki. Actually, gusto ko talaga akyat to ng Marilaki ulit once napalitan ko ng gulong. And kailangan ko lang din talaga ng ng bagong pair ng sliders para for the protection rin ng bike if ever man. Pero wag naman sana. Hopefully more upgrades to happen dito sa 450 SR. Let's see. So again, thank you guys for watching and see you on the next one.